Walang tatalo kay Tambaloslos. Si Tambaloslos talaga yung main event dito. Ano, sa Balaguraan, okay? Sa Kabalaguraan, number one ako for me pagdating talaga sa Kabalaguraan, sa Kakupalan, at sa kawalang hiyaan, Martin Romualdez is number one. Si BBM, buwisit ako kasi inutil. Pero si Martin, buwisit ako kasi ang sama niya. Ayan. So itong dalawang to, hindi na to kasama. Ano na to? Okay. Hall of Fame na yan. Hall of Fame. Hall of Fame na yan. So that is why, Tambulina of 2024, kasi yung mga tao na below them, na nag-e-exude ng tambaloslos spirit. Ayan. Yun yung Tambulina of 2024. Ayan. Okay? Ang mga guest natin ay nasa backstage na. Ready na ba kayo sa kwentuhang walang humpay ngayong gabi? Ayan, okay. Andito na si The Free Thinker at si Hi! Galpot, ang nag-iisang Russian spy. Ay, sorry. Siya pala nag-iisang male Russian spy. Diba? Quadruple agent. Quadruple agent. Ano ka nga kasi Russian spy, Chinese spy, tapos double agent. Double agent, tapos paid propagandist, apologist, Nikki Buloy. Yun pa, yun yung pang-apat. Paid propagandist, apologist, Nikki Buloy. Okay. Ang daming title naman ng EB. Ikaw rin. Nakakaloka yung picture na yung pinagtabi kayo ni Prof. Ana. Na si Prof. Ana, China trained, tapos ikaw Russian trained. Russia trained. Di lang nila alam, nag-train sa amin si Sas. Si Sas lang pala. Naghirap-hirap pa sila, no? Naghirap-hirap pa sila. Naghirap-hirap sila. Kaya nandun si Sas. Kumusta kayong dalawa, Rain and Joey? Masaya naman. Ang New Year mo? Masaya naman ang New Year ko. And I'm with Tio dito sa Pattaya. Actually, I invited him to come in Thailand for New Year. So, he arrived here on the 28th. Tapos, with some friends din. So, ayan. So, si Tio nasa kabilang building. Ayan, papakita ko. Basta nasa kabilang building lang siya. Kasi late na sila nag-book ng hotel. And then, punong-puno ng hotel dito sa Pattaya. So, ayan. So, ayan my New Year was really fun. It is the first time that I spent my Christmas and New Year away from family. Mixed emotion, pero fun pa rin. I still get the most fun of it because I have my friends here and also close ones. Ayun. So, share ko lang, ang layo na ng Pilipinas kung if you're a frequent traveler anywhere in Southeast Asia, ayan, ang layo na ng Pilipinas in the sense na we are left behind in terms of our, infrastructure, in terms of yung mga services sa pagkaiwan. Ang layo sa pagkaiwan. Ang layo kasi nandito ko sa Thailand. Last time ako sa Thailand was 2019 and that was like 5 years ago. So it was pretty similar to Manila, the traffic, the congestion, and everything, the cleanliness. Pero ngayon, parang oh my God, nag-level up na ang Bangkok, particularly yung whole of Thailand in terms of parang Japan na yung kanilang mga BTS, ang kanilang MRT system. Ang dami na, parang Japan na in terms of quality, in terms of cleanliness, gano'n. Sabi ko, hala, sa Pilipinas, we are so left behind. Di ba? Ako natatakot ako mag-MRT dyan. Natatakot ako sa mga siksikan dito, okay lang. Go to work sa using the public transport. So, ayun. I think I was in Thailand noong 2018. Noong 2018. Naloka ako. Kasi, at that time, very similar pa yung Manila at saka yung Bangkok. Similar very talaga. Similar pa. Pero kinabog, at that time, natawa ako kasi sabi ko, ayun, taray na mga waiting shed sa Thailand, may electric fan. May electric fan yung mga waiting shed. Kasi kahit saan ka magpunta, yung mga bus stop, at saka yung mga tuk-tuk station, yung kung saan ka papara, ng mga tuk-tuk, ganyan. So pag may waiting shed, may electric fan. Nakakaloka. Dito, nadagdagan na yung mga linya ng Hindi na pa yan, Ray, no? Na may pandemic, no? Mabuhay. Hi, Miss Cathy! I miss you! I miss you too! Hello, my love, EB. Oh my God, there's something namumuo, ha? May namumuo ba? Ang tagihawak. Namumuong balakuba. Happy New Year, everybody! Talagang nakaano yun. Happy New Year, Miss Cathy. Nakasalamin. Di ba you're in nasaan ka ba? Muntik na ako Si Kuyang EB nasa Cebu. Si Miss Cathy nasa Manila.
Ayan. Oh, thinking about the younger years, sana, no? Ano? Diba? Ayun. We're in heaven. Right, right. We were talking about Okay. ano kasi nasa Thailand si ano no si Rain. free thinker si Rin. Oh, Nasa Thailand siya. Saya. Kinukwento niya nung 2019. oh. Parang magka-level pa lang yung Bangkok at saka yung yung Bangkok at saka yung Manila. Which is I can attest to that kasi I was in Bangkok in 2018 eh. Nag-visit rin ako for a week. Yeah. As a tourist of course, ganun. Tapos yun yung sabi ko parehas na parehas pero naloka ako during that time. May electric fan yung waiting shed sa Bangkok. yung mga mall nila, pagkatapos meron mga station kung saan ka maghihintay ng taxi, ng tuk-tuk, ng ano. So pila doon, tapos merong electric fan. May electric pa na built-in yung mga station. So, naloka ako. Sabi ko, in fairness, napaka, very mindful, very cutesy. Oo, kasi si Thailand, parang nag-ano na sila eh. I think they are transitioning na from third world to higher class. Kasi masyado nang nag-improve talaga. Parang napapattern na sa Japan yung nila, yung discipline, They yung are, cleanliness. they have a very good relationship with China. And China is parang, Yes. free lang yung pag-transfer sa kanila ng technology and whatnot. Yes. So they're benefiting from that. Yeah. Well, malalaman mo naman kapag ang isang country is nag-i-improve based on their tourism. Like, look, Yes, all that's the hotels na nandyan, di ba? Meron silang Four Seasons dyan. They have like St. Regis, you know what I mean? So, if you have all those high-end hotels, it means na ano ka talaga. Kasi alam mo kami, dati, mabalikan ko lang, ang hilig naming mag-travel, di ba, every year. Tapos we go there for resorts. Kasi I love going to different resorts. Di ba, may Bulgari Hotel nga dyan eh. Di ba, may Bulgari. Dior. Tsaka Bulgari meron, if I'm not mistaken. Okay. Yun. So yun, so nandiyan kami, every year kami dyan. So yun, so di ba, nakakatuwa sila. Tsaka rin sila mabait sila, di ba? Yes. They're They're very friendly. accommodating sa tourist, no? Actually, parang we are really advantageous in terms of tourism kasi dito it's very difficult to communicate. Kasi Yeah, hindi sila because of marunong the mag-English. communication. Sa Pero atin, we mura lang have the advantage of our English language. Yes. Tapos wala. Wala We are lang left tayo behind. political will. Yes, and Cambodia is catching up. Yeah, Nag-take over kakaya. na sa atin yung Cambodia, 'di ba? Yeah. Alam niyo anong ebidensya na naiwan na talaga tayo? Lahat yan Vietnam. sila, Thailand, Malaysia, and even Vietnam, I think, no? Yeah. Ano sila? Middle income countries, no? Ang Yes. middle income countries ay pagka yung GNI or gross national income divided by or per capita, no? Divided Population. by the number of population. Yeah. Ang GNI numbers ata, if I'm not mistaken, around 3,400 or 600 US dollars per capita, no? As ang Thailand, ano na yan eh, lampas na sila dyan, Malaysia and Singapore, Pilipinas na lang, parang gusto daw nila next year, kasi nasa 3,200 something dollars tayo, no? Pero ewan ko kung ma-achieve yan sa Pilipinas, no? So, and then they have this Mukhang malabo. yung electronic visa with China, 5 ata sa ASEAN countries. Meron na. Yung visa, na isang visa ka na lang from China sa 5 ASEAN countries, no? We did not participate. Ayaw natin. And Kuyang EB, and now it's actually very difficult to enter China. If you are a Filipino, it's actually quite difficult to enter China using Philippine passport. Hindi na siya ganun kadali. Hindi na siya ganun kadali. Very strict, very strict. Paano So ayun naman? na, isismis naman tayo, pro-China tayo. So, do you know how kitid the Going utaks back of to the those? tourism, Rain, Yes. going Miss Cathy and Joey, I just Yeah. looked at it yesterday, Bali, ang Bali is just 3 islands eh. Yes. Marami pa yung foreign tourist arrivals ng Bali kesa sa Yes. Sa Pilipinas. Yes. Yes. Totoo yan. Kasi ako nga, I love Bali. You know, they don't have, hindi magaganda yung mga dagat nila, pero they improve. They really very, very good in attracting tourists. Especially mga Australian. Kasi malapit sila, di ba? Europeans are the people. Mostly Europeans. Tapos ang ganda ng service nila. Hindi rin ganun kagaling yung pagkain nila, ha? But because international, it's like Hong Kong, di ba? Parang nasayang nga yung Hong Kong eh. It's melting pot. Once a certain country is a melting pot destination talaga, they focus 80% of income ng Bali is tourism. So talagang sobrang lakas nila. Like I know for a fact kasi I have a chauffeur there na driver ko na yumaman din siya kasi tinulungan namin na nung time na yun before, alam mo na, parang he needs a car. Tapos one of the chauffeur siya ng Four Seasons, we stay in Four Seasons. Tapos sabi niya, if I own, kasi sobrang babait ng tao yun sa Bali, di ba? Sobrang lang honest.
So that's another thing. So it's like Japan. And alam mo nga, sabi ko nga, di ba, Kuya EB, tsaka Rain and Joey, wag na tayong lumayo. Look at Singapore. Singapore doesn't have their own water at all. They get their water pa in Malaysia. That's why ang tubig sa Singapore is super expensive. So alam mo yon, so parang imagine, tas ang liit-liit niya. Tapos do you know that even yung mga what do you call that, in the highway you can see the big trees, di ba? Yung magagandang trees na malalaki. Alam mo sino nagbigay niyan? Babanggitin ko yung matandang Marcos, kay Lee Kuan Yew. And both of them are good friends before. They have the brain. In fairness, di ba, before. Alam mo yon, so yung ang dami natin, like we talk about it, Kuya EB, di ba? Like we are yung rice galing sa atin, yung ano niyan, yung training na pag-iwanan tayo. We have everything. It's just that we don't have political will. Wala. It's more on what the people who will sit there at first, they're good, but now i-influensyahan. Yun yung sad, di ba? We have all the we have all the resources. Kumbaga parang yung mga component nasa atin, but we weren't able to use our resources, yung our strength thoughtfully. So yeah. Sad. Even yung Japan, do you know that in Japan, di ba, yung basura nila walang amoy? Alam mo ba, sino naka-invento nun? Yung gamot na yon, para yung basura nila walang smell. Pilipino, scientist. Hindi natin pinansin. And they segregate like crazy in Japan They segregate their like crazy parang. Yes. Kahit dito, we segregate. Yung basura dito sa condo. Discipline. I remember sa Thailand, walang table napkins. Pag nagpunta ka sa mga kainan, they don't give out table napkins. Wala. So you have to carry your own. Tapos parang nagtanong ako nung dati doon sa na bakit hindi kayo nabibigay ng, oh no, it's trash. It's additional trash. So ayaw nila. Correct. Very mindful. Ganun yung mga first world problems. So we're in sa Pilipinas, ano yung mga problema natin pang third world? Correct. Correct. Yung mindset, hindi forward thinking. Correct. Oo. Actually, this evening, what I wanted to talk about kasi itong 2024, I think ito sobrang naging malinaw talaga yung mga yung mga kaganapan in terms of it's clear na si BBM, he doesn't intend to follow dun sa mga pangako niya noong 2022. He doesn't intend to follow through dun sa mga pinagsasabi niya sa atin. Kumbaga parang yung wala na talagang duda yung budulan, because everything he said in 2022, he has no intention of doing it. And so for this year, ang dami ring na-reveal na mga ang dami ring na-reveal na mga karakter ng mga politiko, ng mga political animals sa Philippine landscape. Ang dami ring mga yung mga naglabasan na mga karakter na nakakagulat in a sense, kasi parang ganito pala to kawalang prinsipyo tong mga taong to, ganyan. And so ang gusto ko sanang mapag-usapan natin tonight, ayun nga, yung mga stomach churning events, yung mga most palpak policies of 2024, at saka yung mga yung mga nag-emerge na tambilina ng 2024. I would just like to isa-isahin tong mga na to. But dun sa stomach churning event, okay, this is not about policy. So ito lang yung mga pangyayari na parang parang bakit nangyari yun, nakakadiri, bakit yung naisip gawin yan, bakit ang tawag dito, it's just so offensive to the senses, yung mga ganon. So, well, ang isang example ko dyan, is yung gusto nila impeach si Inday. Yung mga ganon. So, yun. Ang isang example ko dyan, si Miss Cathy yata yun, i-mute ko muna siya. Ayan. Okay. So yun yung mga stomach churning event, yung not necessarily involving policy, pero yung talaga offensive to the senses. Yung bakit ginawa yan? Bakit ano yan? Para saan yan? Para saan yung action na yan? Yung namang most palpak policies, ito yung mga tipong napagdesisyonan ng administration na gawin. So it could be yung approach nila sa West Philippine Sea issue, it could be yung approach nila sa pag-handle ng pera ng Pilipinas, yung transfer sa PhilHealth, yung mga ganyan. So yun yung mga policies ha. So there would be a lot, I think there would be a lot of palpak policies that we can discuss about. We can discuss tonight. Pero you can choose maybe 2, 3, 4, 5, walang problema. Ayun. Pagkatapos, doon naman sa
Tambelina of 2024. Ayan. Ay, may listahan ako niyan. Charot. Yan, oo. Kasi alam niyo, walang tatalo kay Tambaloslos. Si Tambaloslos talaga yung main event dito. Ano, sa Balaguraan, okay? Sa Balaguraan, number one ako for me pagdating talaga sa Balaguraan, sa Kakupalan, at sa kawalang hiyaan, Martin Romualdez is number one. Si BBM, buwisit ako kasi inutil. Pero si Martin, buwisit ako kasi ang sama niya. Ayan. So itong dalawang to, hindi na to kasama. Ano na to? Okay. Hall of Fame na yan. Hall of Fame. Hall of Fame na yan. So that is why, Tambelina of 2024, kasi yung mga tao na below them, na nag-e-exude ng tambaloslos spirit. Ayan. Yun yung Tambelina of 2024. Ayan. Okay? And then, yung breath of fresh air na politiko naman, this could be anyone, no? This could be anyone. And mas maganda kung kunwari, hindi na yan yung mga usual na sinusuportahan natin, yung mga taong alliance. So, kunwari, mga Duterte or what not. Yung hindi, wag na natin silang isali. Think of someone na parang, uy, in fairness, may prinsipyo pala siya. Yung mga ganun. Yung mga parang, ay, nag-shine sa mga moments na hindi inaasahan. Ayan. Kahit hindi, kahit, of course, syempre, minsan naman kasi, yung mga politiko, meron naman talaga silang sablay at saka meron silang mga shining moment eh. So, pwedeng yung event na yun, na parang, ay, dito sa moment na to, ang galing niya. Yarn. Ganon. Pwedeng ganon. Ayan. Okay? Ayan. So, magsisimula tayo. Paakatin ko rin si Tatay Amik. Si Tatay Amik ay nandito. Kasama natin. Ayan. Ay, bati ka muna sa mga ating guest, Tay Amik. Hello, kumusta sa inyo? Happy New Year, the Free Thinker, Sir Ebe, and Ma'am Cathy. Hello, Nice to sir. meet you. Yeah, Happy nice to New meet you. Year. Yeah, Si Happy Tatay New Year. Amik naman ay nasa UK. Ayan. Oh. Correct. So, Ayan. morning dyan. Ano na, 1:30 ng hapon. In the morning. In the Hapon. Hapon. Hapon, 8 hapon. hours advance ang Pilipinas. Sorry Yeah. sa mata ko, tinamaan na-infect lang yung mata ko Oh, for several bakit? days. Because of the winter, sir? I don't know, kasi kahapon, wedding anniversary pa naman namin kahapon. 6 hours ako nag-spend ng oras ko sa Manchester Eye Emergency Hospital. Halos lahat ng mga kasama ko doon, ganito ang problema ng mata nila. May Pollen, viral, pollen. meron daw viral, di ba? Pag winter ay something. May tawag dyan, di ba, kuya? Yeah. Kalimutan ko. Normally ganun yan eh. Pagka in the thick of winter, pumapasok. Yeah. Bata, matanda, ganito ang ano nila. Kasama ko doon kahapon, ang dami. Ang biruin mo, ako, almost 6 hours ang pila ko bago ako ma-attend. Nagdi-discharge ka ba, kuya? Walang discharges ayon sa nila. Yun nga, mas mabuti nga daw kung may discharges sa mata ko Yeah. kasi may na-block daw na almost either 2 to 3 glands ang na-block. So ang oil hindi makalabas kaya okay. lumakas siya. Common to, Tay, pagka common Pag-abscess. yung pagka ganitong season talaga. Very common daw kasi lahat ng pag-check ko sabi niya it's not new. Yeah, na- conjunctivitis ata yan din. Yan, Yung tinatawag nila. conjunctivitis. Yeah. Conjunctivitis. Pag winter. Yan, pink Yeah. eye daw. Ang gawin mo, kuya, warm compress, sinabi Yeah, ko sa'yo. yeah, one yan. compress tapos Yeah. binigyan ako ng Antibiotic. Oo, eye ointment na antibiotic Yeah. saka amoxicillin. Yeah. Oo, sakit ko din yan. Nagda-dry yung mata ko eh. Conjunctivitis. Mm. Kasi ano yan eh, cold, dry air, Mhm. tapos may hinipo kang ganyan, tapos hinipo mo dito. Ikaw talaga, kuya, ibing hilig mo sa hipo, Oo, ah. siguro. Ay, dito, kuyang. Hipo dito, hipo doon. Ibi talaga ang smooth. Ito si Miss Cathy, ano ko na. Nakakawa na. Parang Ano, nagiging dahil din- Miss Cathy, dahil din siguro sa trabaho ko kasi domestic assistant ako. So minsan pag naglilinis siguro baka Oh, yes. dust or Opo. sa mata. Pero kumusta yung binayaran mo tayo sa medical bills mo? Gusto ko yan, gusto ko yan. Wala, prescription lang. Nagbabayad kami dito ng 9 pounds per prescription. Pero sa libre yan lahat. Yung prescription. Ano lang, yung gamot lang mismo talaga. Gamot lang. Oo. Pero yung gamot can be expensive also, Tay. Sabagay, 9 pounds, hindi naman no? Kaya yung 9 pounds tayo sa buong na yan, 14 days or 21 days? 1 week. 1 week. 1 week. 9 pounds? 9 pounds lang? Oh my 1 week God. na, 1 week Actually, na. they are all covered sa kanilang health. Covered sila. They Oo, just buy the grabe medicines. talaga. So that's Sa 500. atin, di ba, very third world problem na ilan lang yung sinasagot ng PhilHealth, di ba? 500 Anyway. divided by, ano yan tayo? 500 divided by 14.
So, bali nasa 40 pesos lang ata per Yeah. capsule. Per capsule. Oh, so let's say Kuya AB, ganun lang rin yung presyo ng Amoxiclav dito. let's Ay, say mas mahal pa nga. Pag branded, parang 75 pesos. Mahal pa, eh. 70 plus. Oo, Yeah. oo, tama. Amoxiclav is Augmentin, right? Yun yung brand, di ba? Yes. Oo. For the pain. for yung 21 na couplets is kung 21 i-convert mo sa Pilipinas mga 730. 21 couplets. Oh, Grabe, ang mura. Ang mahal niyan dito. Oo. Dito, Mami Laika, wag isang ka dito na Mami yan Laika. dito. Umakyat na Mami Laika. Ayan, 60 to 80. Akyat na Mami Laika, nasa iyo na ang link. Nabigyan na kita ng susi. Ayan. Ayun. Ayun. Ayan, Okay, no? akyat So, na, Mami. Very exciting yung yung parang ngayon parang manghuhula tayo kung anong maging kapalaran natin sa 2020. Yeah, kasama yan. Pero, start na natin tong mga stop, yung mga nakakasukang event ng 2024 na, I think siguro para mas, mas madaling makapag-isip kayo nung event na yon. actually, nakaprepare ako. Ako hindi. Nilista ko na talaga. Spontaneous lang. Oo, kasi hindi tayo, dapat hindi natin ma-miss yung mga nakakasukang nangyari. Correct. Say mo, Rain. Magko-comment kami. Ayan. Mm. Ito na naman para sa akin. Okay, so umpisa natin sa stomach churning event. For me, we are giving spaces to our criminals. That's true. Diba? Mm. So, ang nangyayari is, ito yung nangyari kay Attorney Lopez. Contempt Attorney Zulica Lopez. Yun talaga ang pinaka nakakasukan nangyari sa atin. At sino nagpa-contempt? Isang communist NPA na convicted criminal. We are giving spaces to this criminal in influence to our political system on how our country runs. Why? Why? Di ba? Dapat wala yung space sa atin. Bakit nandyan yan? Wala pang alam sa batas. Lawyer versus convicted criminal. Oh my God, it's really stomach churning. Nakakasuka. Kasuka-suka. Agree. Sobrang agree. Same. Mhm. I just posted something a while ago, like when they were talking about when one of the ombudsman was in Congress, diba? Did you see that in my post? Hindi May ba? pinost ako eh. Bago lang eh. A while kanina, kasi nakita ko siya apparently in, where is it? Parang tinanggal ba nila yan? Sandali ah. So anyway, continue mga madam. So basically, wisdom ng ombudsman umaapaw, Franz Castro, pinagtawanan. So, NPA convicted pa ang nagtanong sa ombudsman, pero pinagtawanan lang. So, I posted it. I will share it with you again. Sa natin. Sa group chat ng Messenger. You will see it, Rain. Okay. Diba? Anyway. So, yes, that's true. Alam mo, di ba, remember, nag-live ako niyan, nanggigil ako. Miss Kat, that was the event that we met. That was the first time that we met. Nasa kami ni Nasa Congress kami noon. Oh, yes. Nasa batasan kami noon. Tama. Alam mo, iniyak ko yun eh. Remember, umiyak ako nung habang nasa car ako. Kasi sabi ko, anak ng putik tong mga to, bakit yung sinusuportahan? I believe naman nagbabago ang tao. Pero bakit yung mas binibigyan nyo ng kahalagahan ang mga convicted criminals and yung mga drug addict and nagbebenta ng droga at mga dealers and drug lords. And shaming our men in uniform. Who were part and parcel of the success of war on drugs. Agree. Like General Wilkins and Colonel Grijaldo. Agree. Diba? Tapos sabi ko nga, ako, one time, may sinabi ako niyan eh, parang yung NPA, some of them naman talaga, sabi ko, diba, I thought, yung NPA, yung pinaglalaban niya, yung kapakanan ng mamamayang Pilipino. Bakit yung isang miyembro nyo, it seems like, ang ginagawa niya is gumaganti sila sa men in uniform or not even fighting for kung ano yung tama para sa mamamayang Pilipino. Kasi personal na interest. Diba? So if you're talking about like, I'm for the people, bakit ganun yung laban mo? Bakit nang aatake ka ng isang tao? Tapos bakit na iniinsulto mo yung mga taong lumaban sa kapakanan ng karamihan? At mga, mga dissenting mamamayan and men in uniform, hindi to mga kriminal. Siya convicted sa... Ang pinaka-root nito yung pag-utilize ng House of Representative ng kanilang power to inquire, ng kanilang legislative power to inquire and conduct hearing. And when they exercise this power, they become really, really abusive. At ito talagang dinisplay nila doon sa Quadcom, dinisplay nila doon sa Committee on Good Governance and Public Accountability. And by the way, this is not limited to 2024 ha, kasi ginawa na nila to sa SMNI eh.
Mm. Ginawa na nila 'to sa SMNI, ginawa nila ito sa kay Doc Loren, kay Ka Eric, ginawa na nila 'to sa KOJC, which is by the way is my entry for this stomach churning event, ha. Ay, oo, sobra yon. Yun ang Sobra. entry ko dito sa stomach churning event na to. What they did to KOJC, nakakasuka. Sobrang Yes. nakakasuka din yan. Kasi Oo. you can go back to your to your points later. I-highlight ko lang tong sa KOJC. For me, that's a very, very stomach churning event because grabe yung disrespect eh. They could have handled it in such a way na dignified pa rin yung mga members. Alam mo yon? Yes. Kasi unang-una, grabe yung daming pulis na pinadala. Mhm. Grabe yung daming Yes. pulis na pinadala. Ilang beses na silang nagpunta. It was an overkill. Grabing just for overkill one yung person. ginawa. Just for one person. Eh, sasabi nila Yeah. parang, hindi kasi talagang ganito, ganyan, or whatsoever. I think with all the money spent and Yeah. the manpower that were used for one single person, is it all worth it? Ibig ko sabihin, Yeah, stomach churning. ganito ba kayo ka-incompetent that you have to pull that string in order to extract one person? Okay? Eventually, sumuko na si Pastor. Eventually, Mhm. but is it all worth it? Is our resources be used this way? Kasi ang dami pang mas malalang kriminal eh. Ang dami pang mas malalang kriminal. Ang sa akin, real talk lang to ha. If Pastor Kibuloy kasi may kaso na siya and whatever, ganyan. At sa mata naman ng korte, hindi naman siya fugitive eh. Kasi he has some pending motion before the court. So, ibig sabihin, nakikipag-interact siya sa korte. And Hindi siya convicted. Hindi issue yung hindi kasi tumakas siya or whatsoever. No, he's seeking remedy before the court. As far as the court is concerned, hindi naman talaga siya fugitive. Hindi nyo lang siya makita. Hindi nyo lang siya ma-access now. Unavailable lang siya sa inyo. Yun yung sinasabi ni Attorney Turion eh. Unavailable siya sa inyo, but he is seeking remedy before the court. So, insofar as the court is concerned, hindi siya fugitive. May mga pending na may mga pending na motion siya, meron siya mga sinisik na remedy sa court. So, anyway, that's a technical discussion. But the point here is, sabihin na natin na, sige, merong mga kaso si Pastor, merong ganyan. But I don't think it's proper to use that kind of manpower over Pastor. Yeah. And I don't think that that offending the believers and desecrating their place of worship is justified by that arrest that they wanted to perform. It is not justified. I don't think there is a place on earth that would say na tama yung ginawa nila dun sa KOJC. Sa KOJC. Ako dyan sa nangyari sa KOJC, parang stomach churning siya, pero for me it's more of like parang cringy na entertain na lang ako kasi masyadong napakita yung incompetence ng police force to the point na parang ano-ano na lang ginagawa nila, naghahanap sila ng heartbeat, parang nagmukha na talaga silang kakatawanan. Joke, correct. Naging joke na talaga sila doon, te. I agree, no? First, it was stomach churning kasi nga, we didn't know ano yung response ng Kingdom members at saka yung mga Davaoenos, no? We were afraid, no? Baka magiging hudyat or magiging dahilan yon para mag-declare nga ng martial law, no? Or mag-erupt yung violence, no? So, that was the stomach churning part, no? I agree with Joey. Pero yun na nga, I agree also with Rain na towards the end ay nagmukha ng tanga talaga. Correct. Nagmukhang tanga, nagmukhang incompetent, nagmukhang nagmukhang clown. Because sumuko si Pastor Kibuloy, without them, without them, no. Sumuko na talaga. Iba pa sumuko. Diba? Sa Hindi isang lang yun. sumuko. Ang pinaka-worst part is yung ating presidente, nung nag-comment siya sa interview, ay, walang alam. Oh my God, yung sinabi niya na walang armas, walang pulis, na madami. I was like, what's happening? So from there, makikita mo na doon, na wala siya, hindi talaga sa kanya pinapakita yung totoong nangyayari sa bansa. Doon pumapasok yung sinasabi ko na hindi niya kaya yung pressure at saka issues. At saka, Miss Cathy, di ba yun din daw din yung dahilan na nagkabukol or nagkasama a few days later? Nagkaroon ng code blue. May nasampa, nabato ng cellphone ba yun? Oo, ng Samsung. Gusto niyo yung model? Charot. Model. Diba?
And until the end, but I'm really sobrang amazed ako sa KOJC na yung mga taga KOJC kasi doon mo talaga They makikita yung handled it leadership. well. Yeah, yung leadership ni Pastor Kibuloy. Naiyak ako nun ilang beses. Sabi ko, parang sarap maging miyembro ng KOJC. Mm. Alam mo yon. Dalawa yan eh, INC or KOJC. Kaso kailangan kasi talagang sumobra bait ko niyan eh. Bago ako mag-miyembro. Considering na may namatay na, considering na may namatay dun sa siege Yes. na yun, na member. Mm-mm. At may niyakap mga pa rin nila. nakulong, may mga injured. At minalign pa sila, remember? But they were trying to malign them. Like, they're making issues, diba? Pero still, in the end talaga, if you really have faith in God, and yung path mo talagang diretso, in the end, tingnan mo naman, niyaka pa rin nila yung mga police. Because they know na, diba? Inuutusan lang. Yun yung nakakalungkot doon eh. Kasi lalo na, alam mo, mga junior yan eh. Yun yung nakakalungkot. Kasi yung mga bata, ang frontliner, it's always like that. And yung mga boss naman, palagi naman yan sila yung nasa huli. Diba? Kawawa. Kaya nga, diba yung mga call nga natin, pauwiin nyo na yung mga anak nyo dyan. Huwag nyo dyan papanunin kasi sila yung mapapahamak dyan. Sila yung kawawa dyan. But in the end, yung pagmamahal, yung faith sa Panginoon, at kabutihang loob pa rin ang nanatili sa mga miyembro ng KOJCs. Kaya hands off, diba? Ang taas ng tingin ko sa kanila dyan. Yun lang yung maganda doon. They really showed their character. Yung character ng mga KOJC member, ang silver lining nung KOJC siege is that they were able to showcase what they are made of. Exactly. Diba? And what leader they have. It says a lot. Reflection yun eh, 'di ba? Kasi ikaw yung mentor eh. Mentoring yan eh. Yung if you have one organization or like sorry, it's not an organization, it's a religious group, right? Pero ganun din yun eh, 'di ba? If you have something like that, it says a lot with the leader kung ano yung katauhan, karakter, integrity ng mga miyembro mo. 'Di ba? Nakakatuwa. Yun lang naman, yung nakaganda rin doon. Balik. Teka, Happy New Year. Mami, Laika, ikaw ba yan? Yung Happy New Year? Yes. Yan, of course. Ay, bati ka muna, Mami Laika. Basic Hi, like magandang gabi. Kuya Amy, Miss Cathy. Sawadi ka, Ray. Mami Laika, open cam ka raw. Yeah, kaya nga. Ako nagsombrero na lang din ako eh. Later, naka-shirtless ako kasi kadarating ko lang galing driving eh. Ay, bongga, naka-shirtless. Shirtless. Taray! Shirtless! Tapos dede ko, charot. Happy New Year! Oo, mag-ready ka na dyan, Mami Laika. Ayan. Basta mag-tuning event lang. Game na ba? Game, Hindi game. na ba? Basta mag-tuning event ko is yung careless abandon. At para magurgura sirain yung mga Duterte. Kasi lahat yun doon nag-ugat eh. Yung KOJC, yung Pogo, yung alam mo yung sisirain nila yung Davao, papalabasin nila All of the above. yung Davao. All of the above, yan ang ugat. Diba? Saka nangihinayang ako dun sa pera na ginagamit. Agree. Para, alam mo na, para sirain yung mga Duterte kasi dapat nagamit din sa nation building. Pati yung mga opportunities na nawawala kasi nakapokus sila dun sa pagsira sa Duterte instead na magtrabaho. Agree. And then, pati pakikipagsabuatan sa mga kriminal, sa mga PA. Saka nakakita mga kriminal, pinapauwi galing yung mga nagtatago abroad, papauwiin para magtistigo against Duterte. Parang ano yan? Exactly. Nakakalungkot Only in the Philippines. Pati yung mga sundalo, pati yung mga polis, di ba? Si Marbil, nakakadiri yung mga pinagsasabi. Alam mong itong mga tumatatalino to, may utak naman itong mga to eh. Pero, bakit sila ganon? Baka nagda-drugs din, charot. Mami Laika, no? Yung grabe yung lahat ng resources, lalo na sa Congress, no? Lahat ng resources sa Congress, they are using it to gurgur the Dutertes. Yes. At the end of the day, ganun eh. At saka, well, hindi lang sa Congress, even sa Senate, yung kay Risa, lahat ng mga hearing ni Risa talagang papunta sa mga Duterte eh. So yun yung nakakadiri kasi parang, huy, magtrabaho kayo ng totoo. Diba? Yeah. Kaya sabi ko walang tangible na project, wala kang makikita, lahat na lang laman ng balita, puro politika. Wala. Sabi ko nga sana may mag-lifestyle check din dun sa mga mahilig mag-post ng mga mainstream media. Kumusta na kaya ang lifestyle nila? Kumusta kaya ang mga bank account nila? Kumusta kaya ang bagong mga bayat kotse nila, no? Yan yung ko gusto ko makita. Mga taga-takip ng mga tunay na totoo, di ba? It's sad kasi nawala na ng integrity yung mainstream media. True. Kaya natahimik lahat ng mga congressmen doon sa sinabi na yung bukasan ng account na sinalin sila na bakit ako lang, tayong lahat magbukas tayo.
Well, anyway, yeah, Mm. balikan kung ang unang point kanina ni Ken doon sa tungkol sa nabigyan ng pagkakataon ang makakaliwa. Ako, I believe na nagkaroon talaga ng unholy alliance ang makakaliwa at ang House of Representatives dahil nakita naman natin yung pinost ni TD Casino na pumunta sila sa House of saka nag-meeting sila ng HOR ni Speaker tapos biglang dinilit pagkasunod na araw. Well, anyway, yung time talaga ni Tatay Digong, binigyan niya ng pagkakataon ang makakaliwa. Pero that in the purpose to offer talaga na yung genuine peace dahil yun ang gusto nila eh. Yun 'di ba? Ang ano nila kahirapan so binigay sa nilagay sa si Taguiwalo nilagay sa DSWD. Land reform nilagay si Paing Mariano, si Lisa Masa nilagay and in-offer ang peace talks. Pero at the later na ano na ang gusto nila talaga is hindi tunay na peace, kundi talaga ang gusto nila pala is coalition government. So doon yung tinanggal ni Tatay Digong at saka nung 18th Congress kasi hindi ito binigyan ng chance na makaalagwa ang makakaliwa dahil ngayon binigyan sila ng ano ng ini-recognize sila as minority group Resource. eh. Naging ano Minority naging ano Minority. sila parang shoulder to everyone. Parang Oo. naligpit na namin to sa tamang lalagyan eh. Pagkatapos parang biglang shoulder to shoulder sila with the big guys. Napansin nyo na ng 18th Congress talaga, wala wala sila. Lalo na nandun yung NTFL CAC. So as in wala sila talaga. Rally nga sila, ilan sila? 10, 15, hindi na sila nakapag tipo ng ganun kalakas ng tulad nung dati. Dahil hindi sila binigyan talaga hindi sila binigyan ng chance ng Congress na magkakaroon sila ng yung parang magkaroon sila ng clout o ano na makapagsalita. So nilagay sila naging deputy minority leader. So siyempre maging present sila sa mga hearing, authorized sila kaya nakapag-ano sila ng gusto, nakaalagwa sila. So kaya ngayon ayon ganun ang nangyari. Pati ng mga military. But then good thing na-realize ng House of Representatives nung confidential fund pagdating na doon na sila papunta sa dalawang high-ranking military intelligence officer. Tumigil sila kasi alam nila mako-compromise talaga sila doon. At saka the fact na alam nila anti-government yan, dapat di talaga nila binigyan ng clout. Ayan na, naka-nipple tape ka na ba? Ayan. I like that. Hello. Ayun, di ba? Oo. May mga nagko-comment dito, stomach churning event, Duran-Duran party ni BBM. I think yes. Talagang grabe rin yun kasi parang wow, 51 million magkano yung binayad sa Duran-Duran? Almost 51 million para sa birthday lang ni BBM. Parang kadiri talaga. Another good suggestion here, stomach churning event. Yung naging rubber stamp na lang yung Senate. And the Congress became very, very powerful. At worst, pagdating dun sa budget, halos yung wala na talagang magawa yung Senate dun sa kagustuhan ng Congress. Yeah. That's really yung parang bakit tayo nakarating sa ganito na wala nang magawa yung yung mga senador nationally elected yung mga yan eh. Anyari ba tayo dumating sa puntong ganun, 'di ba? Ayun. So, yun. Anything else that you want to add on this Ako Joey, ang pinaka-stomach churning ko is you forgot. We almost went into a shooting war with China on June 17. Nung naputulan ng daliri yung ating SOG ang dami nating live diyan no kuya. At before that Joey, this I cannot forget. Tayong tatlo ni Sas nito, June 14 yon, June 17 nangyari yung naputulan ng daliri. June 14 was SAS expose in your platform of the Reuters report na inamin ng Pentagon na meron talagang black propaganda ang Pentagon against the Sinovac vaccine, no? Kung saan implicated ang daming mga Twitter accounts noon. So and then you put it into context doon sa February of this year kung saan may nagpatrolya na US Air Force B-52 nuclear capable bombers na to fortress yun, and in March nung nag-signify na ang Typhoon weapon systems will be deployed here in April, at yun na nga hanggang sa nagduran-duran na tayo habang nag-e-enjoy sila, umuwi yung barko natin dahil wala ng pagkain at wala ng tubig, naglulugaw na lang sila. That to me is number one, very stomach churning because we I think we almost went to war. Yeah, that's true. And then the most stomach churning is nakita natin kung gaano ka ill-prepared at gaano ka in comparison with the Chinese military na wala talaga tayong kalaban-laban, at ang Amerika
ay hindi talaga tatayo for us at magpakamatay for us. Oh, yes. Definitely. Ano no, mas naano ko sa administration na to, mas binaba nila ang dignidad ng ating military. Biruin mo ano 'yun Navy ano 'yun, Navy special ano 'yun, ang naputulan ng daliri. Pero during that time is like alam mo kung anong dapat gawin at kaya mong gawin, pero tali ang kamay mo dahil nga doon na ayaw mong mag-retaliate or ayaw mong lumaban dahil ang ano doon, ang nakasalalay doon ay ang relasyon or ang baka mag-escalate yung pangyayari. Yun ang napakasakit akin na biruin mo ano ka, Navy special special trained ka tapos naputulan ka ng daliri. Wala kang pwedeng gawin Wala. to retaliate dahil siguro ano kasakit yun no, sa pakiramdam mo no, na hindi mo malang magamit ang pinag-aralan mo, yung training mo dahil ang pinanghahawakan mo na ikaw ang maging dahilan kung baka ma-escalate. Siguro malamang pwedeng hindi mangyari yun na maputol ang daliri niya kung sa isip niya pwede lang niya gawin ang dapat niyang gawin sa pagkakataong yun, ngunit nakasalalay doon na para hindi mag-escalate ang sitwasyon. Balikan ko lang yung na-mention ni Kuyang EB kasi tingin ko parang ano rin yung sunod-sunod kasi yung highlight ni Kuyang EB kasi sunod-sunod yung event na yon. But yung pagdating do sa misinformation drive, yung sa General Dynamics, I remember talagang pupukan yung live namin nila Kuyang EB about it Yung Umiyak pa nga kayong dalawan sa sunod. Oo, 'di ba? Grabe, sobrang nakakagalit. Kasi That was 3 a.m. na madaling araw. And we got to know yung it is a stomach churning revelation na noong 2000 pala up until 2001 ang General Dynamics ay nag-launch ng massive disinformation campaign dito sa Pilipinas para siraan ang vaccine ng China. And that campaign discouraged a lot of Filipinos na mag-take ng Sinovac. Ang daming namatay because hindi nag-take ng vaccine na galing sa China. Walang naging accountable. I mean, it shows how Americans can treat Filipinos like, just we're going to implement certain strategy. Wala kaming pakialam sa mga buhay niyo dyan, mga Pilipino kayo. All we want is for the Chinese to look bad among Filipinos at wala kaming pakialam if it will cost your lives. And what I cannot understand ay yung mga Pilipino na himod-pwet pa rin sa mga Amerikano na blatant na walang pakialam ang mga Amerikano sa mga buhay ninyo, di ba? And yet, anti-China, no to China. Mapapatayin ka ng mga Amerikano, wala silang pakialam sa buhay ninyo. My God! I mean, kailan ba kayo magigising? Nako, naalala ko yung feelings ko yung EB nung nilalive natin yan. Grabe. Nung nilalive natin yan, I mean, ano bang klaseng panggigising ang kailangan ng mga kapwa natin Pilipino para ma-recognize ninyo, para pumasok sa mga kokote ninyo na ang Amerikano walang pakialam sa mga buhay ninyo. Wala silang pake kung mamatay kayo. All they want is for their strategy or to forward their own interest, even if it will cost the lives of the Filipino people. They don't care. They don't care. And I think that's really stomach churning revelation. Si Dr. Edsel Salvana wrote article about a lot of healthcare workers who died and a lot of COVID patients who died because they refused a Chinese vaccine. Right. Even senior citizens. Even senior citizen. Hindi mo kasi sabi nila, paano ka nakakasigurado na ang dahilan noon ay dahil sa hate nila sa China? Well, the Chinese vaccine is available but they refuse. Saan sila makakakuha ng idea na hindi effective ang Chinese vaccine? General Dynamics. And that is a $473 million misinformation campaign targeting the Filipino audience. What else do you want to know? What else do you need para gumising ang mga puso't kaluluwa ninyo? Diba? Hindi kayo mahal ng mga Amerikano, papatayin nila tayong lahat. At lalo nang hindi tayo mahal ng mga politiko because inabangan talaga natin yung Joey. On June 22, 5 days after, the Monday after, noon, may hearing si Senate Committee on Foreign Relations Chairman, Senator Amy Marcos. Alam nyo, kung hindi kayo nag-monitor nun, hindi nyo napakinggan nun, talagang I was so disappointed with Amy and our senators
Doon na na-expose ang pangalan ni Ray Powell, yung Assertive Maritime Transparency Initiative na sinulat ko nga, in-expose ko in November of 2023 pa. Pero umiiling lang sila. Si Tolentino, kamot ulo. Si Gibo naman during the hearing ay itinanggi na nag-communicate na pala ang Pentagon sa kanila at inamin. Yes! Lying before us. Lied in front of the committee under oath in front of the Filipino people. Tapos, nag-executive session sila. Walang nangyari. Walang report. There was no finding. And that, as just like any other hearing, nakabingbing. Wala tayong idea kung ano na talaga ang nangyari doon sa loob. Hindi nga, di ba, ang buwisit nga natin dyan, hindi nga in-invite yung Facebook eh. Ayun na nga. Hindi in-invite yung mga key entities in order to establish the misinformation drive. Di ba? So, parang compliance na lang ni Senator Amy yun eh. Kasi, kanya kasi yan dahil foreign relation kinembular yung, kasi dahil US yung involved, ganyan-ganyan. And so, it's part of her job to conduct a hearing. Yes. Alam mo, kung hindi si Duterte yung presidente that time, malamang yung Sinovac walang magtatras, mas marami yung namatay. So, malaki rin yung friend si Duterte sa China. Di ba, China ngayon una nagbigay ng vaccine sa atin. Hindi binili bigay. Kasi PhD pang inano niya doon to prove na talagang PhD una niya pinatestingan eh. So kung si Duterte ang presidente, malamang nanalo yung misinformation drive ng US at marami ang hindi nagpaturok at marami ang nag-tune. Good point, Mami Laika. Kasi natalo somehow yung misinformation eh. Kasi kinounter ng government, di ba? Nagpaturok sila PRRD ng Sinovac, di ba yung mga government pati mga PSP niya. Pati si Lenny Robredo at si Risa, binoljak talaga ni PRRD. Kasi sinakyan nila yung disinformation ng Amerika against the Sinovac vaccine. True. Binoljak sila ni PRRD. Talagang, So yun, very stomach churning yun kasi alam mo, Joey, Laika, at Nina Rain, at sa lahat ng nanonood dito. It's 2024 now. Ilang beses na rin namin pinag-usapan to ni Joey at ni Sas. 2024 na ngayon. 70 years na yung Mutual Defense Treaty. Nagpapagago pa rin tayo sa mga Amerikano. I mean, really, di ba? I mean, why? Why cannot we elevate our thinking and our mind into accepting the fact na we have to stand on our own, stand our ground, and be at par with the Americans in matters that affect us. Hindi yung nagpapakita tayo. And that's what PRRD did in the last 6 years he was president. So, yun, at nakakadismaya talaga, in all honesty. True. Si Ate Cathy, magpapalit lang daw siya ng connection, magla-laptop siya. Pagkatapos yung mga naghahanap kay Sa, Mag-short list. pagkakausap-usap po si Ate Cathy. Ay, teka lang, wala akong makikita niyo naman yung Andito pa ako. aga! Oo, grabe, umaga-umaga. Hindi si Bion. Hoy, ano yung nakikita ako? Tagal ka ng camera, mali nakikita namin. Pasensya na, may lahi ako hapon. Japanese blood. Mahilig maghubad. Anyway, ang tawag dito, si Sas, I'm not so sure to kasi kanina nag-uusap kami ni Sas, madaming pinapadownload na libro. So baka nagbabasa pa yan. I think hahabol siya if she can later. So abang-abang lang kayo, mahaba pa naman tong gabi na to.